Sinabi ng matandang pulubi na yayaman daw si Leon Xiao dahilan kaya nagalit ang ating bida dahil alam niyang balak na naman siya nitong linlangin. Gayunpaman ay tinanong pa rin niya kung paano daw nito nasabi iyon at doon ay hindi na nagpaligoy-ligoy ang matandang pulubi kung saan sabik niyang sinabi na ilabas daw ng ating bida ang salamin para matingnan niya. Kapag tama daw ang hinala niya patungkol sa salamin ay bibilhin niya iyon sa mataas na presyo kaya tiyak na yayaman daw ang ating bida. Mas lalo namang nagduda si Leon Xiao pero tinanong pa rin niya kung gaano raw kataas ang presyo na kayang ibigay ng matandang pulubi. Tila hindi naman sumagot ang matandang pulubi sa tanong bagkus nagtanong lang ito pabalik kung saan daw nabili ng ating bida ang salamin. Itinuro naman agad ni Leon Xiao ang isang lugar sabay sinabi na galing ito sa isang pawnshop na naruroon at kaya ito ibinibenta ay dahil sa hindi na raw ito nakuha pa ng tunay na may-ari sa tamang oras. Kaya ang pawnshop owner daw ay napilitan na ibenta na lang ito sa 30,000 mga primordial stones. Halata namang hindi naniniwala ang matandang pulubi sa kwento ng ating bida pero kahit na ganon ay tinanong pa rin niya kung nabanggit ba raw ng pawnshop owner kung sino raw ang dating may-ari ng salamin. Sinabi naman agad ni Leon Xiao na isa raw matanda ang nagbenta nito at tinatayang nasa 60 hanggang 70 ang edad nun. Bigla namang nagningning ang mga mata ng matandang pulubi nang marinig ang sagot ng ating bida at may pagmamakaawa niyang sinasabi na tama daw ang kanyang hinala dahil kung nasa ganong edad daw ang nagsangla ay iyon daw ang kanyang ama. Dagdag pa niya na matagal na raw niya itong hinahanap at sa wakas ay hindi raw siya pinapabayaan ng langit dahil natagpuan niya rin ang salamin matapos ang mahabang panahon. Umiiyak pang nagkwento ang matandang pulubi habang sinasabi na ang salamin daw ay dowry sa kanyang ina kaya labis daw itong mahalaga sa kanya. Magkababata daw ang mga magulang niya at inosente ang kanilang pag-iibigan at dahil daw sa salaming iyon ay naging mag-asawa ang mga ito. Napilitan lang daw ang kanyang ama na ibenta ang salamin dahil sa kakulangan na pinansyal subalit kahit malapit na raw itong mamatay noon ay hindi nito nakalimutang tubusin ang salamin kaya inutusan daw siya nitong hanapin iyon. Ngayon daw ay may pagkakataon na siyang makuha ito kaya sana raw ay ibenta sa kanya ito ng ating bida para naman matupad niya ang huling hiling ng kanyang ama bago ito namatay. Halos sumakit naman ang ulo ni Leon Xiao habang pinagmamasdan ang matanda at sa isip-isip niya ay ang galing daw talaga nito na magpanggap kaya ang sarap daw nitong sapakin sa mukha. Sinabayan niya ang kalokohan ng matandang pulubi sabay sinabi na nabanggit din daw ng pawnshop owner na ang nagsangla raw sa kanya ay ibinenta muna ang asawa nito sa isang bar bago isinangla ang salamin. Kung tama daw ang hinala ng matandang pulubi ay baka ang ina raw nito ang sikat na babae sa isang bar na matatagpuan sa Red Moon City. Agad naman na kinilabutan ang matandang pulubi sa mga sinabi ng ating bida at kahit gaano kakapal ang mukha niya ay hindi niya matanggap na ang kanyang ina ay nagtrabaho sa ganoong lugar. Nawalan siya ng gana at malungkot na sinabi mukhang nagkamali daw siya kaya maaaring hindi raw ang kanyang ama ang nagsangla ng salamin. Mabilis naman na tumayo si Leon Xiao sabay nagwika na aalis na siya ngayong napatunayan na nawalang kinalaman ang matandang pulubi sa salamin. Magkita na lang daw sila sa susunod dahil marami pa siyang gagawin na mahahalagang bagay. Nakaramdam naman agad ng galit sa puso ang matandang pulubi matapos mabasag sa isang iglap ang pagpapanggap niya pero kahit ganun ay pinili niyang kumalma para makausap pa ang ating bida. Tinanong niya kung ano raw ang ginagawa nito sa labas at bakit daw pagala-gala pa rin ito kahit na nagkakagulo na ang buong Red Moon City. Napabalik naman agad ang ating bida at nakakunot niyang tinanong kung ano ang nangyayari dahil wala naman daw siyang nakikitang pagbabago sa paligid. Isa pa kung mayroon daw malaking insidente na nangyari sa Red Moon City ay dapat na pinag-uusapan na raw ito ngayon ngunit sa nakikita raw niya ay normal pa rin ang lahat. Namula naman agad ang matandang pulubi at nagmamadali niyang sinabi na tumakas daw si Jiang Rubing kaya pinaghahanap na ito ng buong Red Moon City. Ang balita daw ay kakakuha pa lamang niya sa kanilang Ice Wall Organization at kumpirmado ng tunay iyon dahil kasalukuyan na raw nakasarado ang buong lungsod. Maging ang mga teleportation daw palabas ay hindi na muna pinapagamit pansamantala kaya malaking problema daw ang kinakaharap ng Red Moon City sa mga oras na ito. Kung iisipin daw nila ay parang maliit lamang na problema iyon pero malapit na raw kasi ang martial arts tournament at kung hindi raw mahahanap ng Jiang family si Jiang Rubing ay magiging malaking katatawanan ito sa buong kontinente. Tinitigan naman agad ni Leon Xiao ang matandang pulubi at sarkastiko niyang tinanong kung tagahanga ba raw talaga ito ni Jiang Rubing dahil parang mas gusto pa raw nito na mahuli iyon.
Muli naman nagpanggap ang matandang pulubi at napuno ng lungkot ang ekspresyon habang sinasabi na nag-aalala nga raw siya para sa kalagayan ni Jiang Rubing. Hindi raw niya alam kung kumain na ba raw ito o mayroon ba itong natutulugan na malambot na higaan kaya kung siya raw ang tatanungin ay gusto niya itong makita at matulungan. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang lumapit ng napakalapit si Leon Xiao at nakakaloko niyang binanggit muli ang patungkol sa salamin na kung saan hindi niya raw ito maaaring ipagbili. Kahit gaano pa raw kalaki ang kayang ibayad sa kanya ng matandang pulubi ay hindi raw iyon sasapat kaya naman wag na raw itong mag-isip pa ng kung ano patungkol doon. Nagmadali naman na humabol ang matandang pulubi sa paalis nating bida at sinasabi niya na kahit isang sulyap lang daw ang nakita niya sa salamin ay sigurado raw siyang may dala-dala itong malas. Mas mabuting ibenta na lang daw ito at mapalitan ng primordial stones alang-alang na lang sa kaligtasan daw ng ating bida kaya naman ibigay na lang daw sa kanya ang salamin. Hahanap daw siya ng makapangyarihang alchemist para i-refine ito at tanggalin ang malas dahil kung hindi ay mananatili lang daw itong sumpa. Sumagot naman agad si Leon Xiao na nauunawaan niya raw ang tinutukoy nitong sumpa pero kahit na ganun pa raw ay hindi niya talaga ito kayang bitawan basta-basta lamang. Gayunpaman kung mayroon daw may papalit sa kanya ang matandang pulubi na may kaparehas na halaga ay maaari niyang mapag-isipan kaya naman tinanong niya kung pwede nitong ipalit. Bigla namang nagpakilala ang matandang pulubi sa pangalang Wenlin sabay nagwika na marami raw siyang mga bagay na pwedeng ipalit sa salamin kaya magsabi lang daw ang ating bida kung ano ang kailangan nito at baka mayroon siya nun. Bahagya namang nagulat si Leon Xiao sa biglaang pagpapakilala ng matanda dahil ilang beses na raw silang nagkita noon ngunit ngayon pa lang daw ito nagpakilala sa kanya. Tinanong niya kung kaya ba raw ni Wenlin na kumuha ng 24 na piraso ng East Sea Moon Pearl dahil kung oo ay buong puso niya raw na ipapaubaya na ang salamin. Nanginig naman agad sa gulat si Wenlin nang marinig ang gusto ng ating bida dahil masyado mahirap hanapin ang kahit isang piraso lang ng East Sea Moon Pearl kaya malabo daw na makakuha siya ng 24 na piraso ng mga ito. Ipinaliwanag pa niya na ang bagay daw na iyon ay kayamanan ng Eastern Sea at bawat isa ay napakahalaga dahil kapag pinagsama-sama raw ang 24 nito ay mabubuo ang isang alamat na kailanman ay hindi pa nakikita sa kontinente. Mas mahalaga pa raw ito kaysa sa maraming 9th rank artifact kaya naman suntok sa buwan daw ang gusto ng ating bida. Namangha naman si Leon Xiao sa lawak ng kaalaman ni Wenlin kaya naman pabiro niyang binanggit kung dahil ba raw iyon sa pagiging alagad nito ng isang makapangyarihang martial sovereign realm expert. Hindi naman itinanggi ni Wenlin ang sinabi ng ating bida bagkus binanggit niya lang na parehas lang daw sila ni Leon Xiao na tinatago ang kanilang lakas kaya wag na raw nilang pag-usapan pa ang patungkol doon. Nagpatuloy si Leon Xiao sa paglalakad at mariin niyang sinasabi na hindi na magbabago pa ang kanyang isip kaya kung hindi raw maibibigay sa kanya ni Wenlin ang 24 na piraso ng mga East Sea Moon Pearl ay kalimutan na raw nito ang misteryosong salamin na kamukha ng legendary Sorodust Cloud Mirror. Mas lalo namang naging interesado si Wenlin nang marinig ang legendary artifact na Sorodust Cloud Mirror kaya naman nasa sabik niyang tinanong kung tunay ba raw ito. Pero sinabi lang ng ating bida na hindi raw siya sigurado dahil bagamat mayroong mga ancient scripture ang palibot ng salamin ay mataas ang posibilidad na peke lang din ito kagaya ng iba. Halatang naging balisa naman si Wenlin habang pilit pinipigilan ang kanyang ang emosyon. Nagmamadali niyang sinabi na kung nakaraang buwan pa raw sana sila nagkita nila Leon Xiao ay may paraan daw sana para maibigay ang hiling nito pero ngayon ay malabo na. Sa kasalukuyan daw kasi ay hawak na ng matriarch ng Jiang family ang lahat ng East Sea Moon Pearl sa buong Red Moon City at wala na silang makikita pa na iba nito. Napasabi naman agad ang ating bida na mukhang magaling daw talaga si Wenlin pagdating sa mga pagkalap ng impormasyon dahil maging ang patungkol daw doon ay alam na nito. Napatawa naman si Wenlin sa sinabi ng ating bida sabay banggit na marami pa raw siyang nalalaman kagaya na lamang ng 18 lang ang East Sea Moon Pearl na nakolekta sa buong Red Moon City. At kaya raw ito binili ng Jiang family ay para gamiting premyo sa nalalapit na martial arts tournament kaya naman may pag-asa pa raw ang ating bida kung sasali ito sa labanan. Matapos sabihin niyo ni Wenlin ay may inabot siyang jade slip sa ating bida at paliwanag niya na naglalaman daw iyon ng impormasyon patungkol sa mga premyo na inihanda ng Jiang family bukod sa mga East Sea Moon Pearl. Agad naman na tiningnan ni Leon Xiao at doon ay nalaman niyang napakalaking halaga pala ng kayamanan ang inilaan para martial arts tournament.
Mukhang desidido raw talaga ang Jiang family na mas palakasin pa ang Red Moon City gamit ang pakikipag-alyansa sa puwersa ng mananalo na kalahok. Bigla namang naitanong ni Wenlin kung interesado na ba raw na sumali ang ating bida dahil mukhang malabo na raw na makuha nila ang East Sea Moon Pearl kahit na magmakaawa daw sila sa Jiang family. Sa mga susunod daw kasi na araw ay malalaman na ng lahat na kasama iyon sa magiging premyo kaya naman hindi na raw nila ito maaaring tanggalin pa sa listahan. Tahimik na nag-isip si Yun Xiao bago nagsabi na mukhang hindi raw interesado si Wenlin sa mga makapangyarihang artifacts na premyo pati na rin kay Jiang Rubing dahil parang walang balak daw ito na sumali sa martial arts tournament. Muli namang napatawa si Wenlin sa sinabi ng ating bida at katwiran niya na lahit interesado daw siya ay kailangan pa rin niya ng sapat na lakas para manalo sa martial arts tournament. Kung hindi raw kasi na itatanong ng ating bida ay balibalita ng kasali ang 7 prodigy ng Eastern Region pati na rin ang 4 na prodigy ng Northern Region. Kahit tanggalin na raw nila ang mga young master ng maliliit at malalaking puwersa ay sa mga iyon pa lang daw ay napakahirap ng manalo. Napatalikod naman agad ang ating bida nang malaman na walang lakas ng loob si Wenlin na sumali gayong kung ganun daw ay kalimutan na nito ang Sorrow Dust Cloud Mirror. Pero kung interesado pa rin daw ito sa Sorrow Dust Cloud Mirror ay siguraduhin daw nitong lumaban muna at manalo para makuha ang kailangan niyang mga East Sea Moon Pearl. Hindi naman nagpaawat si Wenlin at patuloy na sumunod ngunit nang hindi na niya mapilit pa si Leon Xiao ay gumamit na siya ng dahas. Tinawag niya ang ating bida para palingunan sa likuran at kasunod nun ay ginamitan niya ito ng isang eye technique para makontrol niya ang isip nito. Mabilis naman na naunawaan ni Leon Xiao ang sitwasyon kaya kahit na nabigla siya sa ginawa ni Wenlin ay hindi agad na control ang kanyang isipan. Bukod pa dyan ay malabong makontrol siya ni Wenlin o ng kung sino man dahil sa buong kontinente ay siya lang naman ang kinikilalang may pinakamalakas na eye technique. Ginamit ng ating bida ang Moon Eye technique at sa isang iglap ay nawasak ang eye technique ni Wenlin nang walang kahirap-hirap. Pero pagkatapos nun ay hindi pinayagan ng ating bida na hindi siya makaganti kaya naman bilang parusa ay ginawa niya rin ang tinangkang gawin sa kanya ni Wenlin. Pinasok niya ang isipan ni Wenlin ngunit hindi para kontrolin kundi para alamin kung ano ang mga tinatago nitong sikreto. Agad naman na bumungad sa kanya ang napakalawak na impormasyon hindi lamang patungkol sa mga nangyayari sa Red Moon City bagkus kabilang din ang mga kaganapan sa kontinente. Hindi siya makapaniwala sa matitinding impormasyon na alam ni Wenlin at ngayon ay sigurado na siyang hindi biro ang puwersa na kinabibilangan nito. Maya-maya pa ay natuklasan na niya ang pinagmulan ni Wenlin at laking gulat niya na sa Holy Region pala ito galing gayong halos ang lahat ng memorya nito ay mayroong imahe ng mga matataas na opisyal doon. Subalit nang titingnan na niya kung ano ang koneksyon ni Wenlin sa Holy Region ay bigla na lamang mayroong isang seal ang pumigil sa kanya at laking pagtataka niya dahil hindi niya ito malabanan. Sinuri niya ang seal ng masinsinan at doon ay unti-unti niyang napagtanto na may kahalintulad ito sa Radiant Seal Lock na siyang isa sa pinakamataas na seal sa buong kontinente. Ang ganitong mga seal ay bilang lamang sa buong mundo ang may kakayahan na makagawa at kung galing daw si Wenlin sa Holy Region ay nasisiguradong niyang ang master ni Yuan Gaohan na siyang number 1 alchemist sa kontinente ang may gawa nito. Ngayon ay nauunawaan na niya ang mga bagay-bagay at hindi na rin daw nakakapagtaka kung paano nakilala agad ni Wenlin ang legendary artifact na Sorrow Dust Cloud Mirror. Pero ang isang palaisipan para sa kanya ay kung ano ang misyon ni Wenlin dahilan para mag-abala pa si Tian Zhaozi na maglagay ng ganito kalakas na seal. Sa huli ay pinili ni Leon Xiao na wag na muna masyadong pakialaman ang patungkol sa sikreto ni Wenlin dahil alam niyang sa oras na galawin niya ang seal ay tiyak na mararamdaman iyon ni Tian Zhaozi. Aminado siya na sa ngayon ay hindi niya kayang labanan ang Holy Region kaya mas makakabuti para sa kanya na lumayo muna dito upang magkaroon pa siya ng sapat na oras para makapagpalakas. Sa kabilang banda naman si Wenlin na naiwang tuliro ay labis na hindi makapaniwala dahil wala siyang naging laban kay Leon Xiao sa kabila ng mga makapangyarihang teknik na taglay niya. Ang matindi pa doon ay gamit niya ang mga teknik na ibinigay sa kanya ng number 1 alchemist sa buong kontinente kaya naman paano raw nangyari na natalo siya ng ganun-ganun lang. Pinakiramdaman ni Wenlin ang kanyang sarili para tingnan kung may ginawa sa kanyang katawan ng ating bida pero kahit anong tingin niya ay wala siyang makita maliban sa napakagulo ng kanyang isipan. Wala rin siyang maalala sa mga nangyari matapos ang naging enkwentro nila kaya naman naisipan niya na baka napigilan daw ng seal ang ating bida kaya wala itong nagawa sa kanya.
Tumakbo siya para umalis sa lugar at sa isip-isip niya ay kailangan niyang maimbestigahan si Leon Xiao dahil hindi raw biro ang mga kakayahan nito. Isa pa ay kailangan niya rin daw makumpirmo kung ang legendary Zoro Dust Cloud Mirror nga ba talaga ang nasa pagmamay-ari nito dahil kung ganun ay kailangan niya raw itong makuha kahit na anong mangyari. Sa loob ng Jade Sleep ni Wenlin kanina ay natuklasan ni Leon Xiao ang napakaraming advance na impormasyon patungkol sa Red Moon City. Bukod sa East Moon Pearl ay may inihanda pa ang Red Moon City na napakaraming artifact kagaya na lamang ng isang True Dragon Secret Treasure at napakaraming 9th rank pills pati na rin isang 9th rank artifact. Nabanggit din sa impormasyon ang pagkakataon na matutunan ang mga makapagyarihang teknik ng Jiang family kasama na rin ang Thunder Transformation Divine Technique kaya naman mas lalong naging mainit ang mga kalahok na gustong mga sumali. May ilan pa na hindi naman talaga gustong mapang-asawa si Jiang Rubing pero dahil sa mga premyo na inihanda ng Jiang family ay napilitan silang mga makilahok. Maging ang mga matatandang expert na nagtatago lamang sa iba't ibang sulok ng kontinente ay nabulabog din sa balita kaya naman kahit wala pa sa takdang oras ay pinasali nila ang kani-kanilang mga disciple para lang makuha ang kayamanan. Sa kabilang banda naman sa palasyo ng Red Moon City ay maririnig ang dalawang nilalang na seryosong nag-uusap patungkol sa nalalapit na martial arts tournament. Tinatanong ng isa sa kanyang pamangkin kung may sama pa rin ba raw ito ng loob sa asawa niya dahil sa hindi raw nila ito pinahintulutan na makasali sa martial arts tournament. Sumagot naman agad ang pamangkin na wala naman daw siyang sama ng loob dahil sino naman daw siya para questionin ang City Lord ng Red Moon City. Isa pa ay kinikilala niya raw ang uncle niyang iyon bilang role model na labis niyang hinahangaan kaya naman tatanggapin niya raw ang kahit anumang desisyon nito. Ikinatuwa naman ng babae ang naging sagot sa kanya ng kanyang pamangkin dahil napaka-maunawain daw nito at talagang karapat-dapat na maging leader ng younger generation sa Eastern Region. Kung magpapatuloy daw ito sa ganitong pag-uugali ay darating ang araw na maabot din ito ang naabot ng kanyang asawa kaya naman sana raw ay manatili ito na ganito hanggang sa huli. Ang pamangkin na kausap ng babae ay si Ruan Zimao na siyang pinakamalakas sa Seven Prodigy ng Eastern Region at kaya ito nagtungo sa City Lord Mansion ay sa kadahilan ng gusto nitong sumali sa martial arts tournament. Ang kaharap naman niya ay si Madam Ruan Hongyo na tumatayong ina ni Jiang Rubing at asawa ng kasalukuyang City Lord sa Red Moon City. Si Ruan Hongyo ang siyang pinaka-nasusunod sa buong Red Moon City at dahil doon ay dito lumapit si Ruan Zimao matapos siyang tanggihan ng ama ni Jiang Rubing. Sinabi ni Ruan Zimao na ang rason daw kung bakit ipinagpipilitan pa rin niya ang kanyang gusto ay sa kadahilanang naniniwala daw siya na kung hindi man lang daw niya maipaglalaban ang babae na napupuswan niya ay parang nasayang na lang din daw ang buhay niya. Kaya nga raw siya nagsisikap na maging pinakamalakas ay para makuha niya ang lahat ng kanyang gusto kaya naman sana raw ay mapakiusapan ni Ruan Hongyo ang asawa nito. Agad naman na sinabi ni Ruan Hongyo na ang kasal daw ni Jiang Rubing ay para sa pakikipag-alyansa nila sa ibang malaking puwersa sa kontinente kaya naman kung ipapakasal daw nila ito kay Ruan Zimao ay masasayang lamang ang oportunidad nila. Mas lalo naman naging matigas si Ruan Zimao at ipinangako na niya na kung ipapaubayan na raw sa kanya si Jiang Rubing ay sisiguraduhin niyang maabot niya agad ang tugatog ng kapangyarihan sa loob lamang ng 50 na taon. At kapag dumating na raw ang oras na iyon ay pangungunahan niya ang Red Moon City para maging pinakamalakas na puwersa kagaya ng Holy Region. Napatawa naman agad si Ruan Hongyo sa narinig niya dahil maganda raw ang hangarin nito para sa pamilya. Ganito raw dapat kadeterminado ang mga young master ng kanilang angkan pero kahit na ganun daw ay wala na silang magagawa pa patungkol sa kasal ni Jiang Rubing dahil nagdesisyon na ang ama nito at hindi niya pwede questionin yun. Ang tanging maitutulong na lang daw niya ay ang tulungan si Ruan Zimao na makahanap ng ibang babae kaya naman kung may natitipuhan daw ito na iba ay magsabi lang daw ito sa kanya. Muli namang nangatwiran si Ruan Zimao at nilinaw niya na hindi naman daw niya hinihiling na ipakasal agad sa kanya si Jiang Rubing dahil ang gusto lang niya ay ang mapayagan siya na sumali sa martial arts tournament. Doon niya raw patutunayan na karapat-dapat siya na nilalang kaya naman wag na raw muna nila isipin ang pakikipag-alyansa sa iba. Sa huli naman daw ay ang may pinakamalakas pa rin na individual ang kailangan ng isang pamilya at hindi ang puwersa na wala naman silang control kahit na kaunti. Napasimangot naman agad si Ruan Hongyo sa magsinabi ni Ruan Zimao dahil tama nga naman daw ito sa puntong iyon pero kakaunti lamang daw ang tunay na henyo na kayang mamuno ng mag-isa.
Ang lakas ng isang tao ay panandalian lamang ngunit ang pundasyon ng isang puwersa ay pangmatagalan. Noong nakaraan daw ay dumaan sa malaking sakuna ang Ruan family at muntik nang mawala sa kasaysayan dahil lamang sa isang nilalang. Kung hindi raw dahil sa tulong ng kanilang mga koneksyon ay matagal na silang nawala sa kontinente kaya bilang pinuno raw ay marami pang kailangang matutunan si Ruan Zimao. Nang mapagtanto naman ni Ruan Zimao na hindi talaga niya mapipilit si Ruan Hongyu ay sinabi na lamang niya na payagan na lang siyang sumali hindi para manalo at ipakasal kay Jiang Rubing bagkus para lang patunayan niya sa buong mundo na malakas siya. Gusto rin daw niyang malaman kung gaano kalaki ang agwat niya sa mga kilalang younger generation ng kontinente kaya naman kahit doon man lang daw ay mapagbigyan siya. Napabuntong hininga naman si Ruan Hongyu sa pagiging nukulat ni Ruan Zimao kaya naman para tumigil na ito ay binanggit na lang niya na ipagbibigay alam niya raw iyon sa kanyang asawa. Susubukan na rin daw niyang kumbensihin ito sa abot ng kanyang makakaya pero wag daw masyadong umasa sa kanya dahil sa bandang huli ay ang asawa pa rin daw niya ang masusunod. Dagdag pa niya na hindi rin daw niya tunay na anak si Jiang Rubing kaya naman wala rin daw siyang malakas na control kahit na personal pa niya itong pakiusapan. Sa katunayan nga raw ay tumakas ito at kasalukuyang pinaghahanap ng buong Red Moon City kaya naman abalang-abala raw sila. Nagpasalamat naman agad si Ruan Zimao sa konsiderasyon sa kanya at pagkatapos nun ay sinabi niya na mahahanap din daw nila agad si Jiang Rubing gayong naririto lang naman daw iyon sa Red Moon City. Lumipat ang eksena sa isang lugar na matatagpuan sa gitna ng lungsod at doon ay pinag-uusapan na ng lahat ang mga balita patungkol kay Jiang Rubing pati na rin sa nalalapit na martial arts tournament. Bigla namang pumasok sa loob si Shu Qing at kitang-kita sa mukha nito ang labis na hirap kaya naman nang tanungin siya ng lalaki na nakakilala sa kanya sa loob ay matamlay lang siya na nakasagot. Inalok siya ng lalaking nagngangalang Ge Feiping na dumalo sa pagtitipon na isasagawa ni Ruan Zimao bukas ngunit agad niya itong tinanggihan sabay ng atwiran na marami pa siyang gagawin. Kasunod nun ay dumiretso si Shu Qing sa pangalawang palapag ng lugar at doon ay isa-isa na niyang pinakiramdaman ang mga pinto para hanapin ang aura ng ating bida. Maya-maya pa ay natukoy na rin niya ang eksaktong silid kaya naman pumasok na siya agad at doon ay nakita na nga niya si Leon Xiao na tahimik lamang na naghihintay.